Isang 50,000 piso para sa karangyaan ng iba, habang ang pawis ko ay itinapon na parang basura sa harap ng aking mga mata. Nakita ko ang sarili kong asawa, ang lalaking nangakong poprotekta sa akin, na yumuyukod sa malupit na hiling ng kanyang ina. Wala nang natira sa akin kundi ang isang durog na puso at isang desisyong magbabago sa lahat. Sino nga ba ang tunay na reyna sa bahay na ako ang nagpundar? Ang magtiis ba o ang lumaban? 50,000 is just a small price to pay for our reputation, Marlon. Huwag mong panghinayangan yan. Isipin mo na lang, kaysa naman mapahiya tayo sa mga bisita ko dahil sa basurang luto ng asawa mo na amoy pawis at palengke. Nakakahiya sa mga kauri natin. Nanigas ang buong katawan ni Lina sa labas ng pintuan ng silid aklatan. Hawak niya ang isang maliit na tray kung saan nakapatong ang isang tasa ng mainit na sabaw ng sinigang na hipon. Ito ang paborito ng kanilang anak na si Maya. 3 oras niyang dahan-dahang niluto ang sabaw na iyon. Tinitiyak na ang asim ay sapat lang para guminhawa ang pakiramdam ng bata na kasalukuyang nilalagnat. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa mula sa maghapong pagmamasa ng kwarta sa bakery, at ang kanyang likod ay kumakabit sa pagod mula sa paglilinis ng buong bahay bago dumating ang mga bisita ng kanyang biyenan. Pero 50,000 para sa isang hapon? Malaking halaga iyon. Alam niyo namang naghahanda si Lina para sa pasweldo ng mga tauhan niya sa susunod na linggo, ang mahinang sagot ni Marlon. Ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa tono nito, kundi isang pakiusap na tila humihingi ng paumanhin sa pagiging kuripot ng kanyang asawa. Marlon, anak, pinalaki kita sa ginhawa. Ngayong matanda na ako, ipagkakait mo ba sa akin ang kaunting pagyayabang sa harap ng mga kaibigan ko sa simbahan? At yung asawa mo, hayaan mo siya. Siya ang nagpumilit na magnegosyo, kaya dapat lang nasuportahan niya ang luho ng pamilyang pinasukan niya. Utang niya sa atin ang posisyong kinalalagyan niya ngayon. Kung hindi dahil sa apelido natin, mananatili siyang tagaluto lang ng kalsada. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang kanyang tingin sa tray. Ang usok mula sa sabaw ay tila humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit walang luhang pumatak. Ang masakit ay hindi ang halaga ng pera. Ang masakit ay ang malamig na katotohanang sa loob ng 10 taon ng pagsisilbi, sa loob ng 10 taon ng pagiging katuwang sa lahat ng gastusin, siya ay nananatiling isang basura sa paningin ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Lumakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na hindi nakikita. Pagdating niya sa lababo, tumigil ang kanyang mundo, ang malaking kaldero kung saan naroon ang natitirang sinigang na niluto niya ng may pagmamahal ay wala na sa ibabaw ng kalan. Sa halip, nakita niya ito sa loob ng malaking basurahan sa gilid, nakataob, at ang masarap na sabaw ay humahalo na sa mga dumi at tira-tirang balat ng prutas. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa pagod, ay ngayon ay naninigas sa matinding pait. Napahawak siya sa gilid ng tiles. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa matigas na semento. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para mabayaran ang amilyar ng bahay na ito, para mapanatiling marangal ang buhay ni Marlon at Linda, ay itinapon lang na parang walang kwentang dumi. Lina, nandyan ka na pala. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang marinig ang tinig ni Linda mula sa likuran. Lumingon si Lina, nakatayo ang kanyang biyenan, suot ang isang mamahaling seda na robe, may hawak na baso ng juice, at may ngiting tila nanunukso. Ipinatapon ko na yung niluto mo. Masyadong amoy patis ang bahay, baka himatayin ang mga donyang darating mamaya. Nagpabook na ako ng catering mula sa peninsula. Don't worry, iswipe mo na lang ang card mo mamaya pagdating ng bill. Para naman maranasan mong maging sosyal kahit isang araw lang. Tinitigan ni Lina ang kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi na bilis ng takot, kundi ang mabagal at madiing pintig ng isang pusong unti-unti nang nagiging bato. Nanay Linda, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na mas malamig pa sa yelo. Bakit may reklamo ka? Matapos kitang tanggapin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman? Ang mabilis na sagot ni Linda, ang kanyang boses ay tumaas. Handa na sa kanyang nakasanayang pag-atake ng guilt trip. Huwag mong kalilimutang utang mo sa akin ang lahat ng mayroon ka ngayon. Tinalikuran siya ni Lina nang hindi sumasagot. Naglakad siya pabalik sa silid ni Maya,
Iniwan ang biyenang nagbubuga ng mga salitang mapang-api, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at pawisan dahil sa lagnat. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo ituturing na utang ang isang pag-ibig na unti-unti ka namang pinapatay? Sa bawat sentimong ibinibigay ko, bakit tila mas lalo akong nawawalan ng karapatang mabuhay bilang tao sa sarili kong tahanan? Ang pera ay madaling kikitain, Lina. Pero ang dangal ko sa harap ng mga kaibigan ko, kapag iyan ay nabahiran, habang buhay kong dadalhin ang kahihiyang iyon. Bakit ba napakadamot mo? Ang boses ni Nanay Linda ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Lina sa harap ng kanyang laptop sa maliit na mesa, sa sulok ng kanilang silid. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng kanyang pagod na mukha, mga matang may malalim na anino at labing tuyot sa puyat. Hindi sa pagdadamot, Nanay. Ang 50,000 ay budget ko para sa mga sangkap ng bakery at sweldo ng 3 tao na umaasa sa akin. Mahinang paliwanag ni Lina, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang nararamdaman ang mabilis na pintig ng kanyang sentido. Kulang na ang pondo natin dahil sa mga nagdaang gastos sa pagpaparenovate ng garden na inutos niyo rin. Biglang humawak si Linda sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napaupo sa dulo ng kama at nagsimulang huminga ng malalim na tila kinakapos ng hangin. Diyos ko, heto na naman. Ang puso ko, Marlon, halika rito. Ang asawa mo, pinapatay ako sa sama ng loob. Mabilis na pumasok si Marlon sa silid. Bakas ang takot sa kanyang mukha. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at hinaplos ang likod nito. Tumingin siya kay Lina, hindi nang may pag-unawa, kundi nang may halong panunumbat. Lina, ano ba? Hindi mo ba pwedeng pagbigyan na lang si Nanay? Minsan lang ito. Isipin mo na lang na utang na loob natin sa kanya ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong disiplina, wala tayong maayos na pagsasama, sabi ni Marlon. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Lina. Utang na loob para sa 50,000 piso, nagagastusin sa loob ng 5 oras para sa mga taong hindi naman natin tunay na kaibigan. Tanong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig na sa halong galit at lungkot. Marlon, ang anak mo ay may lagnat. Kailangan niya ng gamot at atensyon, pero ang inaalala niyo ay kung anong klaseng steak ang ihahain sa mga bisita ni Nanay. Huwag mong idamay ang apo ko rito! Sigaw ni Linda, biglang lumakas ang boses at nawala ang panghihina ng puso. Ginamit ko ang aking kabataan para palakihin ang asawa mo ng marangal. Ngayong mayaman ka na dahil sa bakery mo, nakakalimot ka na kung sino ang nagbukas ng pinto para sa iyo. Tandaan mo, Lina, kahit anong yaman mo, isang hamak na tagaluto ka lang na pinulot namin mula sa hirap. Tumalikod si Lina. Hindi niya kayang tignan ang mukha ng 2 tao na pinakamahalaga sa kanya, pero siya ring nagpaparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa kanyang opisina sa ibaba. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila mabigat na tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app para tignan kung magkano pa ang eksaktong matitira sa kanyang savings. Ngunit nang bumukas ang screen, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang balanse na dapat ay may sapat na halaga para sa operasyon ng kanyang negosyo ay halos maging zero na. May isang malaking withdrawal na naganap noong hapon ding iyon. Isang transfer na nagkakahalaga ng 100,000 piso patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang pangalan ng receiver ay malinaw na nakasulat. Linda San Jose. Nabitawan ni Lina ang kanyang cellphone sa ibabaw ng carpet. Hindi ito lumikha ng ingay, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ito ay tila isang pagsabog na nagwasak sa huling bakod ng kanyang pasensya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay lumipat sa kanyang buong katawan. Hindi lang pala catering ang pinaplano ng kanyang biyenan. Higit pa rito ang ninakaw sa kanya. Hindi lang pera, kundi ang tiwala na pilit niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at muling tinignan ang transaksyon. Ang petsa, ang oras. Naganap ito habang siya ay abala sa pag-aalaga kay Maya. Habang siya ay nagluluto ng pagkaing itinapon lang sa basurahan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Lina. Isang ngiting punong-puno ng pait at panganib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay tuyo at kasing talim ng mga kristal.
Nais niyo ng isang marangyang piging, Nanay Linda. Bulong niya sa dilim ng silid. Ang kanyang tinig ay tila isang banta mula sa kailaliman. Ibibigay ko sa inyo ang piging na hinding-hindi niyo malilimutan. Isang pagtitipon kung saan ang bawat subo niyo ay may lasa ng katotohanang matagal niyo ng pilit na itinatago. Narinig niya ang tawanan ni Marlon at Linda mula sa itaas, tila nagdiriwang na sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam ang reynang inakala nilang alipin ay nagsisimula ng bumuo ng isang madugong plano para bawiin ang kanyang trono. Wala nang masasakit pa sa haplos na may kasamang lason, lalo na kung ito ay nagmumula sa taong pinili mong makasama habang buhay. Pumasok si Marlon sa silid ng gabing iyon na may dalang isang baso ng gatas. Ang kanyang mga galaw ay banayad, tila isang maamong tupa na naghahanap ng kapatawaran. Naupo siya sa tabi ni Lina sa kama at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar, ngunit sa pakiramdam ni Lina, ito ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa kanyang mga buto. "Hon, uminom ka muna. Alam kong pagod ka," ang malambing na sabi ni Marlon. "Sorry sa kanina. Alam mo naman si nanay matanda na. Medyo naging emotional lang siya dahil sa party." Tinitigan ni Lina ang baso ng gatas. Naalala niya noong bagong kasal pa lamang sila, kung paano siya alagaan ni Marlon kapag siya ay may sakit. Ngunit ngayon, ang bawat lambing nito ay tila may kapalit na hiling. Ang bawat halik nito ay tila isang pampatulog para hindi niya mapansin ang mga nakatagong patalim sa kanilang paligid. "Marlon, bakit mo hinayaang mangyari iyon? Alam mong pinagpaguran ko ang perang iyon." Ang mahinang tanong ni Lina, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa kawalan. "Lina, love, it's just money. Kikitain natin yan ulit." "Pero ang peace of mind ni nanay, hindi nabibili yun," sagot ni Marlon habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Lina. "Actually, may naisip akong paraan para hindi tayo mahirapan sa cash flow. May kakilala ako sa bangko, pwede tayong kumuha ng business loan para sa bakery mo. Malaking tulong yon para lumawak pa ang negosyo natin." Kinuha ni Marlon ang isang folder mula sa kanyang likuran at inilatag ito sa harap ni Lina. "Kailangan lang ng signature mo rito. Isipin mo na lang para ito sa future natin, para kay Maya. I-sign mo na ito, Hon, please, para matapos na ang gulo." Tumingin si Lina sa mga dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Business loan? O para pambayad sa mga utang na ginawa ni nanay? Bakit ba palagi mong pinaghihinalaan si nanay? Ginagawa niya ang lahat para sa atin. Ang mabilis na depensa ni Marlon. Ang kanyang boses ay naging matigas muli. "Lina, please don't be difficult. Isang pirma lang at magiging maayos na ang lahat. Promise, hinding-hindi na tayo mag-aaway tungkol sa pera." Dahan-dahang kinuha ni Lina ang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang kutob. Sa halip na pirmahan, sinimulan niyang basahin ang maliliit na letra sa ibaba ng dokumento. At doon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang loan na ito ay hindi para sa bakery. Ito ay isang mortgage application para sa kanilang bahay. Ang bahay na tanging pangalan ni Lina ang nakasulat sa titulo. At ang mas nakakapanghina ng tuhod, may mga dokumentong kalakip doon na dapat ay siya lang ang may hawak. "Marlon, nasaan ang original title ng bahay?" Ang tanong ni Lina, ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim. "Nasa vault, di ba? Bakit mo tinatanong?" Ang sagot ni Marlon, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Lina. Binuklat pa ni Lina ang mga pahina sa likod ng folder. Doon, nakita niya ang isang authorization letter na nagpapahintulot kay Marlon na galawin ang kanyang mga personal na account. Sa ibaba ng sulat, naroon ang isang pirma. Hindi ito pirma ni Lina. Ito ay isang pilit na gaya ng kanyang lagda. Ngunit sa tabi nito, may isang maliit na markang pamilyar sa kanya. Isang maliit na pulang mantsa mula sa stamp pad na laging ginagamit ni Linda. Ang pirma ni nanay, ang bulong ni Lina, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang papel. "Nandito ang pirma ni Nanay Linda sa mga dokumentong ito. Paano niyo nakuha ang access sa vault ko?" Hindi nakapagsalita si Marlon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libing. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na sumusunog sa huling hibla ng pagmamahal na nararamdaman ni Lina para sa kanyang asawa. "Niloloko niyo ako," ang sabi ni Lina, ang kanyang boses ay lumakas, punong-puno ng pait. "Pinagtulungan niyo akong mag-ina,
Ginamit niyo ang tiwala ko para nakawin ang tanging bagay na pinaghirapan ko para sa anak ko. Lina, makinig ka muna. Subok ni Marlon na lumapit, ngunit mabilis na tumayo si Lina at lumayo. Huwag mo akong hahawakan, Marlon. Ang haplos mo, amoy kataksilan, ang sabi ni Lina habang itinuturo ang pintuan. Lumabas ka. Lumabas kayong mag-ina sa kwartong ito. Dahil bukas, sa mismong party na pinakahihintay nyo, ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari sa mga taong kumakalaban sa isang reynang inakala nyo ay alipin lang. Naiwang nakatayo si Marlon, ang folder ay nakakalat sa sahig. Si Lina naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang madilim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong, na tila mga luha ng langit para sa isang tahanang tuluyan nang nawasak. Sino nga ba ang mas masama? Ang taong nagnanakaw ng lantaran o ang taong kasabwat sa pagnanakaw habang bumubulong ng mahal kita? Ang bawat pilat sa aking mga kamay ay may kwento ng pagtitiis. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay ang mga hindi nakikita, ang mga sugat na iniukit sa aking dangal mula pa noong unang araw. Naupo si Lina sa sahig ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang palad. Dinaramdam ang isang maliit na pilat sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Isang alaala ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan, tila isang lumang pelikula na pilit na bumabalik sa kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Bagong kasal pa lamang sila ni Marlon. Puno ng pangarap si Lina, naniniwalang ang pag-ibig ay sapat na para malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit sa unang Paskong ipinagdiwang niya sa bahay na ito, natutunan niya ang kanyang tunay na halaga sa paningin ng kanyang biyanan. Lina, bilisan mo naman ang paghihiwa. Darating na ang mga pinsan ni Marlon. Ayaw kong mapahiya dahil lang sa bagal mo. Ang utos ni Linda noon habang nakaupo ito sa hapagkainan at nagpapakinis ng kanyang mga kuko. Maghapon at magdamag na nagluto si Lina. Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay hanggang sa mamula ang kanyang mga tuhod sa kuskos. Nang dumating ang mga bisita, nakasuot siya ng isang simpleng bestido, handang sumalubong ng may ngiti. Ngunit bago pa siya makalabas ng kusina, hinarangan siya ni Linda. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Linda, ang tingin ay puno ng panlalait mula ulo hanggang paa. Dito ka lang sa kusina, maraming hugasin, at saka hindi mo naman kauri ang mga bisita ko. Baka mailang sila kapag nakita nilang kasalo ang isang tulad mo na amoy bawang at sibuyas. Lumingon si Lina kay Marlon, umaasang tatawagin siya nito, umaasang sasabihin nito sa kanyang ina na ang kanyang asawa ay dapat na nasa tabi niya. Ngunit nanatiling nakayuko si Marlon, abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Hayaan mo na, Lina, mas kailangan ka rito sa kusina para laging mainit ang pagkain. Susunod na lang ako rito mamaya. Ang tanging nasabi ni Marlon. Doon, sa gitna ng usok ng niluluto at tumpok ng mga maruming pinggan, kinain ni Lina ang kanyang Noche Buena ng mag-isa. Bawat subo ng malamig na kanin ay may kasamang alat ng kanyang mga luha. Doon niya nalaman na sa bahay na ito, siya ay hindi asawa, kundi isang katulong na walang sweldo, isang anino na kailangan lang kapag may dapat linisin. Nagpatuloy ang mga taon. Sa tuwing susubukan ni Lina na magtayo ng sariling negosyo, laging sinasabi ni Linda na magsasayang ka lang ng pera. Ngunit nang maging matagumpay ang kanyang bakery, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang naging pamilya ang turing sa kanya, ngunit pamilyang kailangan lang dahil sa kanyang pitaka. Bumalik ang diwa ni Lina sa kasalukuyan nang marinig niya ang tunog ng malakas na kulog sa labas. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga kamay na ito ang nagpundar ng lahat. Ang mga kamay na ito ang nagbayad ng mga utang ni Linda. Ang mga kamay na ito ang bumili ng bahay na ngayon ay pilit na ninanakaw sa kanya. Isang dekada, ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. 10 taon niyo akong ginawang alipin ng inyong mga luho. 10 taon akong naniwala na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging asawa. Tumayo siya, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, tila isang kawayan na tumangging mabali sa gitna ng bagyo. Hindi na siya ang batang babaeng umiiyak sa kusina habang kumakain ng malamig na kanin. Ngayon, ang bawat patak ng kanyang luha noon ay naging lason na handa na niyang ipakain sa mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Lumakad siya patungo sa kanyang vault. Sa loob nito may isang maliit na recorder
na itinago niya ilang buwan na ang nakalilipas, noong nagsimula siyang makaramdam ng hinala. Binuksan niya ito at pinakinggan ang boses ni Linda mula sa isang lihim na pag-uusap nila ni Marlon noong nakaraang linggo. Huwag kang mag-alala, Marlon. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa mortgage, wala na siyang magagawa. Tayo ang may-ari ng bahay, at siya? Pwede na nating ibalik sa pinanggalingan niya. Isang gamit na sira na, hindi na kailangan sa ating palasyo. Pinatay ni Lina ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang apoy ng katotohanan ay tuluyan ng tumupok sa huling bakas ng kanyang utang na loob. Buksan niyo ang inyong mga mata, Nanay Linda. Buksan mo ang iyong puso, Marlon. Dahil bukas, ang aliping itinapon niyo sa kusina ay siyang magsasara ng pintuan ng palasyong inakala niyo ay sa inyo habang buhay. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkatanto na ang mga taong pinapakain mo ang siyang dahan-dahang humuhukay ng iyong sariling libingan. Madaling araw pa lamang, ang paligid ay nababalot pa ng makapal na hamog. Ngunit ang diwa ni Lina ay gising na. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa tabi ni Marlon, na mahimbing na natutulog at tila walang dinadalang anumang bigat sa konsensya. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang lalaking ito, na dati ay kanyang kanlungan, ay naging isang estranghero na may bitbit na patalim sa likod ng bawat yakap. Naglakad siya patungo sa silid ni Maya. Bago siya magsimulang kumilos para sa kanyang plano, pumasok muna siya at inayos ang kumot ng kanyang anak. Hinaplos niya ang noo ng bata, wala na ang lagnat, ngunit bakas pa rin ang kaputlaan. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na panunumpa. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Maya, tila muling nabubuo ang kanyang nadurog na lakas. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sarili, tungkol ito sa kinabukasan ng batang walang malay na muntik nang mawalan ng bubong dahil sa kasakiman ng sariling lola. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa direksyon ng kwarto ni Nanay Linda. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang ito na ang pagkakataon habang mahimbing ang tulog ng matanda dahil sa iniinom nitong pampatulog. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango na binili gamit ang pera ni Lina ay agad na sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng kama, sa isang lumang kahon na laging itinatago ni Linda, nahanap ni Lina ang kanyang hinahanap. Ang tunog ng dahan-dahang bumubukas na drawer ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Doon sa gitna ng mga lumang alahas at mga rosaryong tila palamuti lamang, nakita niya ang orihinal na titulo ng kanyang bahay. Kasama nito ang isang special power of attorney na may peking pirma niya, isang dokumentong handa ng isumite sa bangko para sa mortgage loan na balak ni na Marlon. Ngunit hindi lang iyon ang nahanap niya. May isang maliit na asul na velvet box sa tabi nito. Nang buksan niya ito, isang makinang na kwintas na may mga diamante ang tumambad sa kanya. Ang resibo sa loob ay nagpapatunay ng halagang 100,000 piso, ang perang nawala sa kanyang account noong nakaraang araw. Para sa sarili niyo lang pala ang lahat ng ito, bulong ni Lina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ebidensya ng 10 taong panloloko. Ang pait na kanyang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi niya kinuha ang titulo. Hindi rin niya kinuha ang kwintas. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at isa-isang nilitratuhan, ang bawat dokumento at ang resibo. Ito ang kanyang magiging bala sa darating na piging. Isang piging na hindi para sa karangalan ni Linda, kundi para sa kanyang sariling paglaya. Paalis na sana siya nang biglang gumalaw si Linda sa kanyang pagkakahiga. Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan, pinipigilan ang paghinga. Ang tunog ng pagbaligtad ng matanda sa kama ay tila isang babala na anumang oras ay maaari siyang mahuli. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Marlon, ang mahinang ungol ni Linda sa kanyang panaginip. Ang boses ay puno ng pait kahit sa pagtulog. Siguraduhin mong mapipirmahan niya. Huwag kang lalambot. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Lina. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang asawa at biyenan ay hindi lang basta nagkamali. Sila ay aktibong nagpaplano ng kanyang pagbagsak habang siya ay abala sa pagpapakain sa kanila. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay kasinggaan ng isang anino. Pagbalik niya sa kanyang sariling opisina,
Muli niyang tinitigan ang mga litratong kanyang nakuha. Ang bawat imahe ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Nais niyo ng isang palabas, Nanay Linda? Ang tanong ni Lina sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagarang palabas sa buong buhay niyo. Isang palabas kung saan ang lahat ng inyong itinago ay itatambad ko sa harap ng mundong inyong kinatatakutan. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang munting tinig sa kanyang puso ang nagtatanong. Sa oras na matapos ang lahat, may matitira pa kaya sa babaeng dating marunong magmahal ng buo o tuluyan na siyang magiging bato tulad ng mga taong sumira sa kanya? Ay naku Lina, kaunting sinat lang yan. Huwag mong gawing rason para bawasan ang budget ng party bukas. Isipin mo naman ang mukha ko sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi pwedeng kulang ang bulaklak sa lamesa dahil lang sa pambili ng gamot na pwede namang ipagpabukas. Ang boses ni Nanay Linda ay kasing talim ng hiwa ng papel. Walang bahid ng pag-aalala habang nilalagpasan niya ang silid kung saan nakahiga ang bata. Si Lina ay kasalukuyang nakaluhod sa tabi ng kama ni Maya. Muling binabasa ang bimpo sa malamig na tubig para ipunas sa nagbabagang noo ng kanyang anak. Ang init na nanggagaling sa balat ng bata ay tila pumapaso rin sa puso ni Lina. Isang oras na siyang humihingi ng tulong kay Marlon para makuha ang cash na itinabi niya sa drawer ng kusina. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Marlon, please. Kailangan ni Maya ng antibiotic. Mataas na ang lagnat niya. Ang pakiusap ni Lina kanina habang hinahabol ang asawa sa garahe. Hon, kinuha na ni Nanay ang cash. Ibinayad na sa florist. Bukas na lang tayo bibili, okay? Marami pa tayong gagawin para sa reception. Ang malamig na sagot ni Marlon bago ito humarurot paalis para sunduin ang mga catering staff. Naiwang nakatayo si Lina sa gitna ng garahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Bumalik siya sa loob, diretso sa drawer kung saan niya inilagay ang huling 2,000 piso na itinira niya para sa emergency. Ngunit gaya ng kanyang inaasahan, wala na itong laman. Ang bawat sentimo na pinagpaguran niya sa bakery ay tila naging pag-aari na ng isang matandang walang pakiramdam. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binasag ng mahinang ubo ni Maya. Binuhat ni Lina ang kanyang anak. Naramdaman ang bigat ng katawan nito na tila wala ng lakas. Walang sasakyan, walang pera. Ang tanging naririnig niya ay ang tawanan ni Linda sa kabilang silid habang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa kung anong kulay ng gown ang isusuot nito bukas. Anak, sandali lang. Lalabas tayo. Dadalhin kita sa doktor. Ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Binuhat niya si Maya at lumabas ng bahay. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hindi bilang isang banayad na ambon, kundi bilang isang malakas na buhos na tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaisa-isa sa loob ng tahanang siya naman ang nagpundar. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, pilit na pinapayungan si Maya gamit ang sarili niyang katawan. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila pagpapatunay ng kanyang sakripisyo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ang kanyang braso ay namamanhid na sa bigat ng bata. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat pintig ng puso ni Maya na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay siyang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Lina, saan mo dadalhin ang bata sa gitna ng ulan? Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa isang paparating na tricycle. Si Aling Rosa, ang kanilang kapitbahay na matagal na niyang tinutulungan sa mga tinapay, ay agad na huminto. Sa ospital, Aling Rosa, kailangan namin ng tulong. Ang tanging nasabi ni Lina bago siya tuluyang mapaupo sa basang kalsada, yakap-yakap ang kanyang anak. Sa loob ng emergency room, habang pinagmamasdan ni Lina ang pagkakabit ng IV drip sa maliit na kamay ni Maya, ang kanyang galit ay tuluyan nang naging isang malamig na kapasyahan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng ospital, basang-basa, madungis at pagod na pagod. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang apoy na hindi na muling matitigpilan. Ang sakripisyong ito ang huli. Ang pagtitiis na ito ang magiging mitya ng katapusan. Patawad, Maya. Patawad dahil hinayaan kong umabot tayo sa ganito. Ang bulong ni Lina habang hinahaplos ang kamay ng anak. Pero pangako, paggising mo, wala na tayong kailangang hinga ng pahintulot para mabuhay ng marangal.
Wala na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang oras. Ilang oras na lang at magsisimula na ang pinakahihintay na party ni Linda. Isang piging na puno ng kasinungalingan na balak niyang tapusin sa isang katotohanang hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Marlon. Lina, nasaan ka? Dumating na ang mga bisita ni nanay. Nakakahiya, wala ka rito para mag-asikaso. Umuwi ka na ngayon din, huwag kang gumawa ng eksena. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lina. Eksena? Hindi pa siya nagsisimula. Ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang at titiyakin niyang ang lahat ay may upuan sa harap para sa pagbagsak ng reynang mapang-api. Ang katahimikan sa loob ng ospital ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi isang madiing paalala na sa gitna ng aking pag-iisa, wala akong ibang matatakbuhan, kundi ang sarili kong tapang. Nakaupo si Lina sa isang matigas na silya sa gilid ng kama ni Maya. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang daloy ng likido mula sa IV bag patungo sa ugat ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang bawat paghinga ng bata. Ang bawat pag-angat ng maliit na dibdib ni Maya ay tila isang utos sa kanya. Isang utos na tapusin na ang lahat ng paghihirap na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang numero na matagal na niyang itinago sa kailaliman ng kanyang contacts. Attorney Ramos, siya ang abogado na tumulong kay Lina noong itinatayo pa lamang niya ang kanyang bakery. Isang matanda at matalinong babae na kilala sa pagiging palaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo ngayon na. Ang bulong ni Lina sa telepono, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at puno ng determinasyon. Pagkalipas ng isang oras, sa isang maliit at madilim na sulok ng hospital cafeteria, nagkita ang dalawa. Inilatag ni Lina ang kanyang cellphone sa harap ng abogado. Isa-isa niyang ipinakita ang mga litrato ng ninakaw na titulo, ang special power of attorney na may peking pirma, at ang resibo ng diamanteng kwintas na binili gamit ang kanyang pera. Lina, seryoso ito, ang sabi ni Attorney Ramos habang sinusuri ang mga dokumento sa screen. Hindi lang ito basta away pamilya. This is qualified theft at falsification of public documents. At itong mortgage application. Kung hindi natin ito pipigilan sa Lunes, tuluyan nang mawawala sa iyo ang bahay. Gusto ko silang maturuan ng leksyon, attorney. Hindi lang basta kulong. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng mga taong pinagmamayabangan nila. Ang sagot ni Lina. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Attorney Ramos. Kung ganoon, kailangan nating kumilos ng mabilis. May kakilala ako sa bangko na nag-aayos ng loan na ito. Pwede nating i-freeze ang application. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagbawi sa titulo. Iwan niyo po sa akin ang tungkol sa titulo, attorney. Ang sabi ni Lina, ibibigay ko sa kanila ang gabing gusto nila. Hahayaan ko silang magsaya sa piging na pinaghirapan ko. Pero sa gitna ng kanilang pagdiriwang, kukunin ko ang lahat ng sa akin. Paano ang asawa mo, Lina? Sigurado ka na ba rito? Ang tanong ng abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Tumitig si Lina sa kanyang reflection sa baso ng tubig. Ang asawa ko po ang unang bumitaw sa kamay ko noong kailangan ko siya. Ngayon, hayaan niyo siyang mahulog kasama ng kanyang ina. Bumalik si Lina sa silid ni Maya nang may bagong lakas. Ang golden moment ay dumating nang magising ang bata at dahan-dahang humawak sa daliri ni Lina. Ang init ng kamay ni Maya ay tila nagpapatunay na tama ang kanyang ginagawa. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ang reynang handang sumunog sa sariling palasyo para lang malinis ang mga anay na naninira rito. Kinuha niya ang kanyang bag at nag-ayos. Pinunasan niya ang putik sa kanyang sapatos at inayos ang kanyang buhok. Nang tumunog muli ang kanyang cellphone at nakita ang pangalan ni Marlon, hindi na siya nakaramdam ng kaba. Lina, nasaan ka na ba? Kanina pa nagtatanong si nanay. Ang mga bisita ay nagrereklamo na dahil wala pang appetizer. Umuwi ka na rito at mag-asikaso. Ang sigaw ni Marlon sa kabilang linya. Darating ako, Marlon. Ang sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay napakaamo, tila isang mahinahong awit na nagbabadya ng kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Siguraduhin niyo lang na ang lahat ng bisita ay naroroon. May dala akong regalo para kay Nanay Linda na hinding-hindi niya makakalimutan. Mabuti naman at natauhan ka. Bilisan mo, ayaw ni nanay na pinaghihintay siya, ang huling sabi ni Marlon bago pinatay ang tawag. Nanatiling nakatayo si Lina sa gitna ng pasilyo ng ospital.
Ang mga ilaw sa itaas ay tila nagbibigay ng liwanag sa landas na kanyang tatahakin. Ang bawat hakbang niya palabas ng ospital ay may kasamang bigat ng hustisya. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Lina, ang bukang liwayway ng kanyang kalayaan ay magsisimula sa gitna ng 50,000 pesong catering at isang diamanteng kwintas na magiging tanikala ng kanyang mga kaaway. Ang katahimikan bago ang unos ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan, kundi ang huling pagkakataon para huminga bago ang tuluyang pagguho. Pumasok si Lina sa kanilang tahanan nang may marahang mga hakbang. Ang bahay na dati ay punong-puno ng init ng kanyang pagmamahal ay ngayon ay tila naging isang malamig na entablado para sa isang dula-dulaan. Nakita niya ang mga bulaklak na puti at asul na nakapalamuti sa bawat sulok ng sala. Ang bawat talulot ay tila sumisigaw ng karangyaan. Karangyaang kinuha mula sa kanyang mga puyat at pagod. Lina, salamat naman at naisipan mong magpakita. Ang boses ni Nanay Linda ay narinig niya mula sa itaas ng hagdan. Pababa ang matanda, suot ang isang mamahaling bestido na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Siguraduhin mong maayos ang lahat sa kusina. Darating na ang mga catering staff anumang oras. Ayaw kong may makitang dumi kahit isang hibla ng buhok. Hindi sumagot si Lina. Sa halip, lumapit siya sa kanyang biyenan at kinuha ang kamay nito para magmano. Ang tradisyong ito na dati ay ginagawa niya ng may buong paggalang, ay ngayon ay tila isang mapait na paalala ng kanyang pagkakaalipin. Naramdaman niya ang magaspang na balat ng matanda at ang amoy ng mamahaling pabango na tila lason sa kanyang pangamoy. O bakit tila napakatahimik mo? Puna ni Linda habang sinusuri ang mukha ni Lina. Mabuti naman at natuto ka ng tumahimik. Yan ang dapat sa isang asawang marunong sumunod. Lahat po ay magiging maayos, nanay. Ibibigay ko po ang gabing nararapat sa inyo. Ang sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may lalim na hindi maarok ng matanda. Lumapit si Marlon mula sa silid kainan. Nakasuot ito ng isang barong na tila napakalinis, ngunit para kay Lina, ang asawa niya ay tila suot ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Lumapit si Marlon sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang ni Lina. Ang haplos na ito ay dati-rati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon, ang bawat daliri ni Marlon sa kanyang balat ay tila isang malamig na uod na gumagapang. Hon, sorry ulit sa nangyari sa ospital. Alam mo namang stressed lang tayo, bulong ni Marlon sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kape. Pagkatapos nitong party, babawi ako sa inyo ni Maya. Mag-travel tayo kahit saan mo gusto. Basta pirmahan mo lang yung document mamaya, okay? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Humarap siya kay Marlon at inayos ang kurbata nito. Ang golden moment na ito, isang tila romantikong sandali sa paningin ng iba, ay ang huling sandali na tinitigan ni Lina ang lalaking minahal niya ng buo. Nakita niya ang sarili sa mga mata ni Marlon, ngunit hindi na siya ang mahinang babaeng madaling mauto. Marlon, tanda mo pa ba noong wala pa tayong lahat ng ito? Ang mahinang tanong ni Lina. Noong masaya na tayo sa pandesal at kape sa umaga? Sandaling natigilan si Marlon. Bakas ang kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na kasakiman. Hon, kailangan nating mag-move forward. Hindi tayo pwedeng manatiling mahirap habang buhay. Isipin mo ang legacy natin. Legacy. Isang salitang napakaganda pakinggan, ngunit madalas ay itinayo sa ibabaw ng mga nadurog na puso. Maghapong kumilos si Lina na tila isang masunuring asawa. Tinulungan niya ang mga catering staff, inayos ang mga kubyertos, at tiniyak na ang bawat bisita ay makakaramdam ng luhong binayaran ng kanyang sariling dugo. Ang bawat yes nanay at sige Marlon na lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga hakbang patungo sa isang bitayan na siya mismo ang nagtayo. Nang sumapit ang gabi, bago magsimula ang piging, pumasok si Lina sa kanyang opisina at kinuha ang isang maliit na envelope. Sa loob nito ay ang huling piraso ng kanyang plano. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Lalabas siya sa silid na iyon hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang bagyong handang manalasa. Lina, magsisimula na, nasaan ka na ba? Sigaw ni Linda mula sa ibaba. Huminga ng malalim si Lina. Pinunasan niya ang isang munting luha na pilit na kumakawala sa kanyang mata. Ang huling luha para sa 10 taong nasayang. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya ang punong-punong sala
ang mga hihas de Maria, ang mga negosyante sa bayan, at ang lahat ng mga taong kinatatakutan ni Linda na mapahiya sa harap nila. Nakangiti si Linda habang may hawak na baso ng champagne, itinataas ito para sa isang toast. Ngunit sa pagpasok ni Lina, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa buong silid, tila isang presensya na nagbababadya na ang totoong reyna ay dumating na. Nanay, may nakalimutan po kayong ipakita sa kanila, ang sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong bahay, kasing linaw ng isang kampana sa gitna ng gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang baso sa kamay ni Linda ay dahan-dahang nanginig, at ang ngiti sa mukha ni Marlon ay unti-unting gumuho. Ang unang pahina ng huling kabanata ay nagsisimula na. Ang bawat mapanghusgang tingin mula sa mga taong akala mo ay banal ay tila mga tibo na bumaon sa aking balat. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang ang sarili mong pamilya ang nagtuturo sa kanila kung saan dapat tumama ang bawat saksak. Maugong ang bulungan sa loob ng malawak na sala. Ang mga kababaihan mula sa Hijas de Maria, suot ang kanilang mga terno at mamahaling alahas, ay nagpapalitan ng mga makahulugang sulyap habang nakatingin kay Lina. Para sa kanila, si Lina ay isang hamak na swerte lamang dahil napasama sa pamilya San Jose. Isang babaeng amoy harina na binihisan ng pangalang hindi naman sa kanya. "Oh Lina, hija, bakit ka nandyan sa gitna? Go to the kitchen and check if the appetizers are sufficient." Nakakahiya naman kay Doña Aurora, baka maubusan siya ng caviar. Ang bais na sabi ni Linda, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis, ngunit ang mga mata ay nagbabanta. Narinig ni Lina ang mahinang hagikik ng mga donya. Isang tila hindi nakikitang pader ang naghihiwalay sa kanila. Isang pader na itinayo ni Linda gamit ang mga taon ng paninirang puri at panliliit. "Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ay sapat na sapat. Katulad ng sapat na pondo na kinuha niyo sa account ko para sa gabing ito," ang mahinahong sagot ni Lina. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may sadyang bagal, sapat para marinig ng mga nasa unahan. Bahagyang nanginig ang kamay ni Linda na may hawak na baso. Ang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng party. Lumapit si Marlon, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa halong hiya at galit. "Lina, what are you doing? This is not the time and place." Ang bulong ni Marlon habang pilit na hinihila ang braso ni Lina. "Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga kaibigan ni nanay. You're embarrassing yourself." "Ako ba ang napapahiya, Marlon? O kayo?" tanong ni Lina habang tinititigan ng diretso ang kanyang asawa. Ang golden moment ay ang sandaling binitawan ni Lina ang kamay ni Marlon at humakbang patungo sa gitna ng sala, sa ilalim mismo ng malaking chandelier. Kinuha niya ang isang maliit na asul na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, ang liwanag ng mga diamante ay tila naging isang mitsa ng pagsabog sa paningin ni Linda. Ang mga donya ay sabay-sabay na napasinghap. Dahil espesyal ang gabing ito para kay nanay, nais ko pong ibigay sa kanya ang regalong ito, isang kwintas na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ang sabi ni Lina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Isang munting pasasalamat para sa lahat ng pag-aalaga niya sa aking mga pinaghirapan. Namutla si Linda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, habang nakatingin sa kwintas na siya mismo ang bumili ng patago. Alam niya ang panganib. Ang resibo na nasa loob ng box ay nakapangalan kay Lina, ngunit ang transaction ay ginawa gamit ang ninakaw na access sa bangko. "Lina, iitago mo yan. Mamaya na natin pag-usapan yan sa loob." Ang pautal-utal na sabi ni Linda, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga kaibigan. "Bakit, nanay? Hindi po ba ito ang gusto nyo? Ang ipakita sa lahat kung gaano kayo kayaman? Kung gaano kadali sa inyong ubusin ang perang para sana sa pampagamot ng inyong apo?" Ang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay naging matalim na tila isang kutsilyo. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga donya na kanina ay tumatawa ay ngayon ay nagpapalitan na ng mga duda. Si Doña Aurora, ang pinuno ng kanilang grupo, ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang baso. Ang kanyang paningin ay nakatutok na ngayon sa nanginginig na si Linda. Ang hangin sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Nakatayo si Lina sa gitna. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang reynang handa nang bumawi ng kanyang trono. Ang bawat sentimo ng catering na ito, ang bawat bulaklak,
at ang bawat diamante ay nagiging saksi sa isang krimeng matagal nang itinatago sa ilalim ng mga dasal at pakitang tao. Sana ay magustuhan nyo ang piging na ito, Nanay Linda. Ang huling sabi ni Lina bago niya dahan-dahang inilapag ang box sa gitna ng buffet table, sa tabi mismo ng mamahaling lechon. Dahil pagkatapos ng gabing ito, wala nang matitira sa inyo kundi ang amoy ng inyong sariling kasakiman. Tumalikod si Lina at naglakad patungo sa hagdan. Ngunit bago siya makalayo, isang matandang babae ang humarang sa kanya. Ito ay ang tauhan mula sa catering service. Hawak ang isang bill na may halagang 50,000 piso. Ma'am, pasensya na po pero kailangan na raw pong masettle ang payment bago ilabas ang main course. Kanina pa po namin hinahanap si Madam Linda pero hindi raw po ma-authorize ang card niya. Ang sabi ng staff sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Lumingon si Lina kay Linda na ngayon ay tila isang estatwa sa gitna ng sala. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng sagot. Ito na ang sandaling itinakda ng tadhana. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Lina, ano ba? Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita ko. Bayaran mo na yan, alam mo namang may glitch lang ang card ko. Bukas na bukas din ay ibabalik ko sa iyo ang barya na yan. Ang boses ni Nanay Linda ay nanginginig. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa matinding takot na tuluyang gumuho ang kanyang imahe. Ang lahat ng mga mata ng mga kababaihan mula sa Hijas de Maria ay nakatutok sa kanila, tila mga matatalim na karayom na sumusuri sa bawat galaw ng magbiyanan. Ang marangyang handaan na dapat ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang malaking entablado ng kanyang kahihiyan. Tumingin si Lina sa waiter na hawak pa rin ang bill. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Linda. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig na kapayapaan na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Nanay, hindi glitch ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang card nyo. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ni Lina, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa gitna ng biglang tumahimik na silid. Ipinasara ko na ang access nyo sa account ko at ang 100,000 kinuha nyo kahapon ng walang paalam. Iyon na po ang huling sentimo na makukuha nyo sa akin. Isang malakas na singhap ang nagmula sa grupo ng mga donya. Ang bulungan ay naging mas mabilis at mas madiin. Si Marlon, na tila isang estatwa sa tabi ng buffet table, ay mabilis na lumapit at hinawakan ang braso ni Lina ng mahigpit. Lina, sumusobra ka na. Nanay ko pa rin siya. Kahit anong mangyari, utang natin sa kanya ang lahat ng ito. Ang giit ni Marlon, ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa galit. Bayaran mo na yung catering. Ngayon din. Do it for the sake of our family's name. Dahan-dahang tinanggal ni Lina ang kamay ni Marlon sa kanyang braso. Tinitigan niya ang lalaking nangakong mamahalin siya, ang lalaking naging kasabwat sa pagnanakaw sa sarili niyang asawa. Family's name, Marlon? Aling pamilya? Ang pamilyang itinapon ang pagkain ng asawa sa basurahan dahil lang amoy palengke? O ang pamilyang balak kuhanin ang bahay na pinaghirapan ko para lang may maipang abogado sa mga utang na hindi ko naman ginawa? Kinuha ni Lina ang kanyang cellphone at itinaas ito para makita ng lahat. Sa screen ay nakabalandra ang isang dokumento, ang mortgage application na may peking pirma niya, kasama ang litrato ng orihinal na titulo na nahanap niya sa silid ni Linda. Ito po ba ang tinatawag niyong pamilya? Ang tanong ni Lina sa mga bisita. Ang pagnakawan ng taong nagpapakain sa inyo? Ang lokohin ng asawa para lang suportahan ang isang buhay na puno ng kasinungalingan? Napahawak si Linda sa sandigan ng upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telon sa likuran. Ang bawat salita ni Lina ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanyang korona. Ang mga kaibigan niyang donya, na kanina lang ay puring-puri ang kanyang kayamanan, ay ngayon ay dahan-dahang lumalayo, tila ayaw mahawa sa duming unti-unting lumalabas. Security, pakilabas po ang mga taong ito. Ang utos ni Lina sa mga gwardyang kanina pa niya tinawagan bago pumasok sa sala. Ang mga bisita ay malayang manatili, ngunit ang mga taong hindi nagmamay-ari ng bahay na ito at patuloy na nagnanakaw sa aking pagkatao ay kailangan ng umalis. Lina, hindi mo pwedeng gawin ito. Nanay ko siya. Asawa mo ako. Ang sigaw ni Marlon habang pilit siyang hinahawakan ng mga security guard. Asawa kita sa papel, Marlon, pero sa puso matagal mo na akong tinalikuran, ang huling sabi ni Lina. Mula nang piliin mong manahimik habang dinudurog ako ng nanay mo, nawalan ka na ng puwang sa bahay na ako ang nagpundar. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig
Habang kinakaladkad palabas ang mag-ina, ay tila isang musika sa pandinig ni Lina. Ang bawat sigaw ni Linda at pagmamakaawa ni Marlon ay dahan-dahang humihina habang lumalayo sila sa pintuan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng sala. Ang mga donya ay nanatiling nakatayo, hindi alam kung paano magre-react. Tumingin si Lina kay Doña Aurora, ang pinuno ng grupo, at tipid na ngumiti. Pasensya na po sa abala. Ang catering ay babayaran ko, ngunit ang piging na ito ay tapos na. Maaari na po kayong umuwi ng may baong katotohanan. Nang tuluyan ng makaalis ang lahat, naiwang mag-isa si Lina sa gitna ng kanyang palasyo. Ang bawat bulaklak, ang bawat diamante, at ang bawat mamahaling pagkain ay tila mga saksi sa kanyang huling sakripisyo. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig. Hindi ito takot. Ito ay ang pakiramdam ng isang mabigat na tanikalang tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Paano niya sasabihin kay Maya na ang kaisa-isang tahanang kilala nito ay hindi na kailanman magiging pareho? At sa muling pagbubukas ng pinto ng kanyang buhay, sino na ang tunay na mananatili sa kanyang tabi? Hindi mo pwedeng gawin ito, Lina. Labas na ito sa usapang pera. Asawa mo ako at ina ko siya. Wala kang utang na loob. Ang huling sigaw ni Marlon ay bumasag sa katahimikan ng gabi, habang dahan-dahang isinasara ng mga security guard ang malaking pintuan ng garahe. Nanatiling nakatayo si Lina sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang bestido. Ang bawat salita ni Marlon ay tila mga palasong may lason, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito bumaon sa kanyang puso. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila naging kasing lamig ng bakal. Nabalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang buong bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Linda at ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa party ay unti-unti nang humahalo sa amoy ng malamig na hangin na pumapasok mula sa awang ng bintana. Tumingin si Lina sa paligid. Ang sala na kanina lang ay puno ng mga taong mapanghusga, ay ngayon ay tila isang malawak at bakanting sementeryo ng mga alaala. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa buffet table. Nakita niya ang isang platong may tira-tirang pagkain, ang mamahaling lechon na hindi man lang halos nagalaw, at ang asul na velvet box na naglalaman ng kwintas na naging mitya ng lahat. Kinuha niya ang box at pinagmasdan ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang bawat kislap nito ay tila isang mapait na tawa ng tadhana. 100,000 para sa isang pirasong metal. Ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. 100,000 para sa isang pirasong metal, habang ang anak ko ay muntik nang mawala ng hininga dahil sa 2,000 piso na ipinagkait nyo. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang madiing pagpapatunay na siya na ang nagmamay-ari ng bawat baitang nito. Pagpasok niya sa silid ni Maya, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak at ang tunog ng aircon. Naupo siya sa tabi ng bata at hinaplos ang pisngi nito. Wala na ang lagnat, ngunit ang kaputlaan ni Maya ay tila isang permanenteng marka ng kanyang mga pagkukulang bilang ina. Dito sa gitna ng katahimikan, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Lina sa kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ng maraming tao ay dahan-dahang pumatak, bumabasa sa malambot na unan ni Maya. Hindi ito luha ng panghihinayang. Ito ay luha ng paglaya mula sa isang bilangguang gawa sa obligasyon at maling konsepto ng pag-ibig. Tapos na, Maya, ang bulong ni Lina habang isinisiksik ang kanyang mukha sa maliit na kamay ng anak. Wala na silang magagawa sa atin, tayo na lang dalawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang malakas at sunod-sunod na katok sa labas ng kanilang gate. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang bisita. Ito ay madiin, desperado at puno ng galit. Napatayo si Lina, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Marlon sa ilalim ng ulan, basang-basa at hawak ang isang malaking bato. Sa likod niya, nakaupo si Linda sa semento, humahagulgol at isinisigaw ang pangalan ng lahat ng santo, tila isang biktima ng pinakamatinding kawalang katarungan. Lina, buksan mo ito. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat. May karapatan ako rito, asawa mo ako. Ang sigaw ni Marlon, ang kanyang boses ay paus na sa galit. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Lina
nang makita niyang sinimulang pukpukin ni Marlon ang padlock ng gate. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng bakal na humahampas sa bakal. Hindi titigil si Marlon. Hindi titigil ang mga taong naniniwalang may utang ka sa kanila kahit ikaw na ang naubos. Kinuha ni Lina ang kanyang cellphone, handa nang tumawag muli sa pulisya nang makita niya ang isang sobreng nakasingit sa ilalim ng kanyang pintuan. Isang sobreng iniwan ni Marlon bago pa man magsimula ang party, isang bagay na hindi niya napansin sa gitna ng kaguluhan. Nang buksan niya ang sobre, isang dokumento ang tumambad sa kanya na nagpabilis ng pagdaloy ng dugo sa kanyang ulo. Hindi lang pala mortgage ang balak ni na Marlon. Naroon ang isang kasunduan. Isang lihim na kasunduan sa isang developer na balak gibain ang kanyang bakery para gawing parking lot, kapalit ng isang malaking komisyon na diretso sa pangalan ni Linda. Ang kanyang tahanan ay hindi lang pala pinagnanakawan. Ito ay dahan-dahang ibinebenta ng mga taong natutulog sa tabi niya tuwing gabi. Tumingin si Lina sa gate kung saan patuloy ang marahas na pagpukpok ni Marlon. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Ang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Anong gagawin mo kapag ang taong nangakong magiging katuwang mo sa buhay ay siya palang arkitekto ng iyong pagkawasak? Hanggang saan aabot ang galit ng isang babaeng wala nang natitirang anuman kundi ang kanyang dangal at ang kaligtasan ng kanyang anak? Ang bawat hampas ng bakal sa bakal ay hindi ang pintuan ng aking tahanan ang sinisira, kundi ang huling bakas ng alaala ng lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili. Bumaba si Lina sa hagdan, ang kanyang mga hakbang ay hindi na nag-aalinlangan. Ang bawat baitang ay tila isang paglayo sa dilim at paglapit sa liwanag ng katotohanan. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng kanyang huling sandata. Pagdating niya sa gate, tumigil siya. Ang distansya sa pagitan nila ni Marlon ay ilang pulgada na lang ng bakal. Ngunit sa pakiramdam ni Lina, sila ay nasa magkabilang dulo na ng mundo. Lina, buksan mo ito! Wala kang karapatang itapon kami na parang basura. Conjugal property ang lahat ng ito. Asawa mo ako. Ang sigaw ni Marlon, ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng ulan. Conjugal property, Marlon? Ang malamig na sagot ni Lina. Ang bahay na ito ay binili ko bago pa tayo ikasal, gamit ang perang ipinon ko mula sa unang bakery ko. Ang tanging ambag mo rito ay ang mga kasinungalingan mo at ang pagnanakaw ng nanay mo. Inilabas ni Lina ang dokumento mula sa folder at itinapon ito sa labas ng gate. Humampas ang papel sa basang semento, dahan-dahang nababasa ng ulan. Basahin mo yan, Marlon. Ang kontrata niyo sa developer para ibenta ang bakery ko. Iyon ba ang tinatawag mong pagmamahal? Ang gibain ng tanging bagay na nagpapakain sa atin para lang sa isang commission? Natigilan si Marlon. Ang bato sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makita ang kanyang sariling pirma sa basang papel. Sa likod niya, si Linda ay biglang napaupo sa putikan, humahawak sa kanyang dibdib at nagsimulang umungol ng malakas. Marlon, ang puso ko, hindi ko na kaya. Si Lina, papatayin niya ako sa sama ng loob. Ang sigaw ni Linda, ang kanyang boses ay puno ng pilit na drama, umaasang ang kanyang lumang senaryo ay gagana pa rin. Nanay, tumayo na kayo riyan sa putikan. Ang sabi ni Lina, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Ang script na yan ay luma na. Hindi na ako ang babaeng tatakbo sa inyo dahil lang sa peking atake sa puso. Kung gusto nyo ng ospital, tumawag kayo ng ambulansya gamit ang perang kinuha nyo sa account ko. Lina, parang awa mo na. Wala kaming matutuluyan ngayong gabi. Ang pagmamakaawa ni Marlon, ang kanyang tapang ay biglang naglaho at napalitan ng pagiging biktima. Mayroon kayong matutuluyan, Marlon. Ang sabi ni Lina habang itinuturo ang dalawang sasakyan ng pulis na dahan-dahang humihinto sa kanilang likuran. Kasabay nito, bumaba si Attorney Ramos mula sa kanyang sasakyan, hawak ang isang dokumentong may selyo ng korte. Mr. Marlon San Jose at Mrs. Linda San Jose, mayroon kaming temporary restraining order laban sa inyo. Hindi kayo pwedeng lumapit sa loob ng 50 metro mula sa property na ito at sa bakery ni Mrs. Lina. Ang madiing pahayag ni Attorney Ramos. Habang inaalalayan ng mga pulis si Linda na tumayo at isinasakay sa sasakyan, tumingin si Marlon kay Lina sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Lina na ang pagsisising iyon ay hindi dahil nasaktan niya ang kanyang asawa, kundi dahil nawala sa kanya ang kanyang cash cow. Lina, paano si Maya? Hahayaan mo bang lumaki siyang walang ama? Ang huling hirit ni Marlon.
Mas mabuti nang lumaki siyang walang ama, kaysa lumaki siyang ang nakikita ay isang lalaking nagnanakaw sa sarili niyang pamilya, ang sagot ni Lina. Mula ngayon, ang tanging connection mo sa anak ko ay ang child support na ipaglalaban ko sa korte. Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulis at tuluyan ng tumahimik ang paligid, naiwang nakatayo si Lina sa ilalim ng ulan. Ang lamig ng tubig ay tila naguhugas sa bawat hapdi ng kanyang balat. Ngunit sa gitna ng kanyang paghinga ng malalim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may uban na ang buhok. Suot ang isang mamahaling Amerikana. Tumingin ito kay Lina ng may mga matang puno ng pait at pangungulila. Lina, anak! Ang sabi ng lalaki. Ang puso ni Lina ay tila tumigil sa pagtibok. Ang boses na iyon ay nagmula sa isang nakaraang akala niya ay baon na sa limot. Ang amang nang iwan sa kanila noong siya ay bata pa. Ang lalaking naging dahilan kung bakit siya naging desperado sa paghahanap ng pag-ibig ni na Marlon at Linda, ay narito ngayon. Bakit ka narito? Ang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Narito ako para bawiin ang sa atin, Lina. At para sabihin sa iyo na ang developer na gustong bumili ng bakery mo ay ako. Ang mundo ni Lina ay tila muling nayanig. Sa pag-aakalang natapos na ang laban, isang bagong kaaway na may mukha ng kanyang pinagmulan ang muling humaharap sa kanya. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito para saktan ka, Lina. Ginagawa ko ito dahil bilang ama mo, alam kong hindi mo kakayanin ang bigat ng negosyong yan mag-isa, lalo na ngayong iniwan ka na ng asawa mo. Ang tinig ni Antonio ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan, tila bawat salita ay may kasamang yelo na tumutusok sa balat ni Lina. Nakatayo ang kanyang ama sa harap ng isang mamahaling itim na sasakyan, payapang nakasilong sa isang malaking payong na hawak ng kanyang driver, habang si Lina ay nananatiling basang-basa, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putika ng sarili niyang bakuran. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang taong nagbigay sa kanya ng buhay ay narito ngayon para bawiin ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal. Ama, ang pait na bulong ni Lina, ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng patak ng ulan sa semento. Pagkatapos ng 20 taon na wala ka, pagkatapos mong iwan kami ni nanay na walang makain at walang matuluyan, babalik ka ngayon para sabihing ama ka? At para sabihing ang bakery na itinayo ko mula sa wala ay kailangang gibain dahil iyon ang alam mong mabuti para sa akin. Business is business, Lina. Huwag kang pairal ng emosyon. Ang sagot ni Antonio, dahan-dahang lumalapit sa gate, ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat, ay hindi man lang nababahiran ng dumi. Ang bakery mo ay nasa isang strategic location para sa itinatayo kong mall. Binayaran ko na ang asawa mo at ang biyenan mo para sa karapatan ng lupang iyan. Hindi ko alam na ikaw pala ang may-ari, pero ngayong alam ko na, mas madali na ang usapan. I'll give you a higher price. Pwede ka nang magpahinga, anak. Ang salitang anak na nagmula sa bibig ni Antonio ay tila isang lason na kumalat sa sistema ni Lina. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya para kina Marlon at Linda. Ang kanyang sariling ama ay nakikipagtransaksyon sa mga taong nagnakaw sa kanya. At ngayon ay pilit itong ipinagmumukhang isang pabor. Hindi ko kailangan ng pera mo, Antonio. Ang mading sabi ni Lina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng dilim. Ang bakery na iyon ay hindi lang semento at harina. Iyon ang buhay ko. Iyon ang naging sandigan ko nung wala kang iniwan sa amin kundi kahihiyan at gutom. Hinding-hindi ko pipirmahan ang anumang kasunduan. Lina, huwag kang matigas ang ulo. Ang banta ni Antonio, ang kanyang maamong mukha, ay dahan-dahang napalitan ng awtoridad ng isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Ang mga San Jose ay pumirma na. Hawak ko ang mga dokumento. Maaari kitang kaladkarin sa korte sa loob ng maraming taon at sa huli, mawawala rin sa iyo ang lahat. Tanggapin mo na ang alok ko habang mabait pa ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Humarap siya kay Attorney Ramos na kanina pa nakikinig sa gilid. Ang abogado ay tumango. Tila nababasa ang nasa isip ng kanyang kliyente. Attorney Ramos, pakisabi po sa ginoong ito kung ano ang katayuan ng lupang kinatitirikan ng bakery ko, ang utos ni Lina. Lumapit si Attorney Ramos, hawak ang kanyang folder na tila isang kalasag. Mr. Antonio, ang pirma ni na Marlon at Linda San Jose
ay walang bisa. Ang lupa at ang negosyo ay nakarehistro bilang sole property ni Mrs. Lina bago pa man ang kanilang kasal. Anumang transaction na ginawa niyo sa mga taong iyon ay iko-consider naming fraud. At dahil ginamit niyo ang mga peking dokumento na gawa ng mga San Jose, maaari rin kayong madamay sa kasong falsification of public documents. Natigilan si Antonio. Ang kanyang kumpiyansa ay dahan-dahang gumuho, tila isang pader na unti-unting nilalamon ng baha. Tinitigan niya ang kanyang anak, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kayang diktahan. Nakita niya ang isang reynang may sariling kaharian. Lina, hindi mo gagawin ito sa sarili mong ama, ang pautal-utal na sabi ni Antonio. Ginawa mo na sa akin ang lahat ng masama noong iniwan mo kami, Antonio. Ito ay hustisya lang, ang sagot ni Lina. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad din kita sa mga pulis na kasama ng asawa ko kanina. Dahil para sa akin matagal ka ng patay. At ang bakery ko, mananatili iyon bilang monumento ng lahat ng bagay na hindi mo kailanman nagawa para sa amin. Dahan-dahang pumasok si Antonio sa kanyang sasakyan, ang kanyang balikat ay bagsak, at ang kanyang kapangyarihan ay tila naglaho sa gitna ng kadiliman. Nang umalis ang sasakyan, naiwang mag-isa si Lina sa harap ng kanyang gate. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng amoy ng bagong umaga. Pumasok si Lina sa loob ng bahay at dumiretso sa silid ni Maya. Naupo siya sa tabi ng anak at hinawakan ang kamay nito. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing tamis ng tagumpay. Wala na si Marlon, wala na si Linda. At ngayon, tuluyan na rin niyang naputol ang tanikala ng nakaraan na nag-uugnay sa kanyang ama. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mapayapang mukha ni Maya, isang maliit na sobre na naiwan sa lamesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay mula sa ospital, ang resulta ng huling laboratory test ni Maya. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. May isang detalye sa resulta na hindi niya inaasahan. Isang bagay na magdadala sa kanya sa isang bagong paglalakbay na hindi niya kailanman naisip na kailangan niyang harapin. Anak, ang bulong ni Lina, ang kanyang mga mata, ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng isang bagong hamon na kailangan niyang pagtagumpayan para sa kinabukasan ng kanyang munting reyna. Ang pinakamatinding laban ay hindi ang pakikipagtuos sa mga taong nanakit sa iyo, kundi ang pananatiling buo sa harap ng posibilidad na mawala ang kaisa-isang dahilan kung bakit ka nananatiling buhay. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng monitor na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ni Maya. Hawak ni Lina ang manipis na papel na tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang mga salitang nakasulat sa resulta ng laboratorio, congenital heart disease, ay tila mga anay na dahan-dahang umuubos sa natitirang lakas ng kanyang pagkatao. Bakit ngayon pa? Ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panalangin. Ngayong wala na sila, ngayong malaya na tayo, bakit kailangan mo pang dumaan sa ganito, anak? Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso nang maalala niya ang mukha ni Linda noong gabi ng party, ang 100,000 pisong diamante, ang 50,000 pisong catering. Lahat ng iyon ay sapat na sana para sa operasyon ni Maya. Ang bawat sentimong ninakaw ng kanyang biyanan ay katumbas pala ng bawat hininga na kinakapos ang kanyang anak. Ang puot na akala niya ay naubos na niya noong pinalayas niya ang mga San Jose ay muling nag-alab, ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ito ng matinding panunumbat sa sarili. Lina! Napalingon si Lina sa pintuan. Naroon si Marlon. Wala na ang kurbata nito, gusot-gusot ang barong, at ang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Hindi siya pumasok ng tuluyan, nanatili siya sa may threshold, tila alam na wala na siyang karapatang tumapak sa espasyo ng kanyang asawa at anak. Anong ginagawa mo rito, Marlon? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyo? Ang malamig na tanong ni Lina, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot ni Maya. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, dahil alam kong wala na itong halaga. Ang paos na sabi ni Marlon. Lumapit siya ng kaunti at may inilapag na isang maliit na passbook sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng pintuan. Iyan ang huling savings ko, hindi yan galing sa bakery mo. Iyan ang itinabi ko para sa college ni Maya mula sa mga side jobs ko na hindi alam ni nanay. Gamitin mo yan para sa operasyon niya.
Tumingin si Lina sa passbook pagkatapos ay kay Marlon. Nakita niya ang isang lalaking tuluyan nang gumuho ang mundo. Isang lalaking huli na nang mapagtanto na ang kanyang katahimikan ay naging kasing lason ng mga salita ng kanyang ina. Umalis ka na, Marlon, ang sabi ni Lina, ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng pagod. Salamat sa pera, pero hindi nito mababayaran ang lahat ng gabing hindi ka umuwi noong kailangan ka namin. Hindi nito maibabalik ang mga luhang itinago ko para lang hindi ka mag-alala. Alam ko, ang sagot ni Marlon, ang kanyang mga balikat ay bagsak. Aalis na ako, sumuko na ako sa pulis kanina. Inamin ko ang lahat ng pakikipagsabuatan ko kay nanay at sa tatlo mong ama. I will take responsibility for my cowardice, Lina. Sana balang araw mapatawad mo ako, hindi bilang asawa, kundi bilang tao. Nang lumisan si Marlon, naiwan ang katahimikan na tila may kasamang bigat ng pagsisisi. Lumapit si Lina kay Maya at dahan-dahang hinalikan ng noo ng bata. Ang init ng balat ni Maya ay tila isang mitya ng pag-asa. Dito niya napagtanto ang golden moment ng kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Binitawan niya ang lahat ng bigat. Ang galit kay Marlon, ang puot kay Linda, ang pait kay Antonio, lahat iyon ay ipinaubaya na niya sa kamay ng hustisya. Ang tanging ititira niya sa loob ng kanyang puso ay ang pag-ibig para sa kanyang anak. Kinabukasan, isang nurse ang pumasok sa silid ng may dalang magandang balita. Mrs. Lina, may nag-anonymous deposit po sa hospital account ni Maya. Fully paid na po ang lahat ng expenses para sa surgery at post-op care. May kasama rin pong private specialist na darating mula sa Maynila mamayang hapon. Ang balita ng nurse na may kasamang ngiti. Natigilan si Lina. Sino? Ang tatay niya? Imposible dahil alam niyang ang mga ari-arian nito ay naka-freeze dahil sa demanda. Si Marlon, wala itong ganoon kalaking halaga. Bago pa man siya makapagtanong, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa presinto. Hello, Mrs. Lina. Narito po ang biyenan niyo, si Mrs. Linda San Jose. Kanina pa po siya nagmamakaawa na makausap kayo. Sabi niya, may isa raw po siyang mahalagang impormasyon tungkol sa tunay na nangyari sa bakery niyo 10 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na raw pong magpapaliwanag kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Lina. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay dahan-dahan nang nagmumulat ng mga mata. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng bagong kulay sa silid na dati ay puno ng dilim. Pupunta ako, ang sabi ni Lina. Pero hindi para sa kanya. Pupunta ako para tapusin ang kwentong ito ng may ganap na katotohanan. Ang Reyna ay handa ng harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Hindi para lumaban muli, kundi para tuluyan ng isara ang pinto ng kanyang lumang buhay at yakapin ang bagong bukas na puno ng pag-asa. Hindi mo ba naisip kung bakit napakadali para sa akin na kamkamin ang lahat ng sa iyo, Lina? Dahil sa simula pa lang, ang pundasyon ng bakery mo ay gawa na sa nakaw. Ang tinig ni Linda ay gumaralgal, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tuyot na lalamunan at pagod. Nakaupo siya sa likod ng isang makapal na salamin, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng diamante, ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng pait. Nanatiling tahimik si Lina. Ang lamig ng bakal na upuan ay tumatagos sa kanyang bestido, ngunit mas malamig ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng naging reyna ng kanyang pagdurusa sa loob ng 10 taon. Ano ang ibig mong sabihin, nanay? Ang mahinahong tanong ni Lina. Ang nanay mo? Si Maria. Ang simula ni Linda, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Akala mo ba ay swerte ka lang kaya naging matagumpay ang bakery mo? Ang lupang kinatitirikan niyan, ang mga recipe na ginagamit mo, kinuha iyan ng tatay mong si Antonio mula sa nanay mo bago siya mamatay. Ipinatalo niya ang titulo sa akin sa isang gabi ng sugal, 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Lina ang unti-unting paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat hininga niya ay tila naging kasing bigat ng bato. Ang bakery na inakala niyang bunga ng kanyang sariling dugo at pawis ay isa palang legacy ng kanyang ina na pilit na kinuha sa kanya. Kaya kita hinayaang pakasalan ang anak ko. Pagpapatuloy ni Linda, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Para manatili sa amin ang titulo. Para habang buhay kang magtrabaho para sa amin bilang pambayad sa utang ng tatay mo na hindi mo naman alam. Sa bawat tinapay na ibinebenta mo, bawat sentimong kinikita mo,
binabayaran mo ang kasalanan ng lalaking nang iwan sa inyo. Napahawak si Lina sa kanyang dibdib, kung saan nakatago ang locket ng kanyang ina. Ang internal crumbling na nararamdaman niya ay hindi na dahil sa galit kay Linda, kundi dahil sa awa sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Lahat ng pang-aalipusta, lahat ng pagmamaliit sa kanya ni Linda sa loob ng 10 taon ay isang paraan para hindi niya malaman ang katotohanan, na siya ang tunay na may-ari ng lahat, at ang mga San Jose ay mga magnanakaw lamang na naninirahan sa kanyang kaharian. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Ang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at pagod. Dahil talo na ako, Lina, ang sagot ni Linda, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Wala na akong baling pwedeng gamitin laban sa'yo, pero ayaw kong isipin mo na nanalo ka dahil sa galing mo. Nanalo ka lang dahil kinuha mo ang matagal na naming pag-aari. Tumayo si Lina. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pang kasinungalingan ni Linda. Ang katotohanan na ang kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng lahat, kahit sa kabila ng kamatayan, ay sapat na para bigyan siya ng bagong lakas. Hindi niyo kailanman naging pag-aari ang legacy ng nanay ko, Nanay Linda, ang sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay madiin at puno ng dangal. Ginamit niyo lang ito, ninakaw at binaboy. Pero sa huli, ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Ang bakery ay mananatili, hindi bilang pambayad utang, kundi bilang patunay na ang kabutihan ng nanay ko ay mas matatag kaysa sa anumang kasakiman niyo. Paalis na sana si Lina nang muling magsalita si Linda, isang huling hirit na tila isang karayom na bumaon sa kanyang isipan. At ang nagbayad ng bill ng anak mo? Huwag kang magpasalamat kay Antonio o kay Marlon. Ang sabi ni Linda, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ang nagbayad noon ay ang taong matagal mo nang tinulungan, ang taong itinuring mong walang kwenta, pero siya palang may hawak ng susi sa yaman ng nanay mo. Natigilan si Lina sa may pintuan. Ang hook-out na ito ay nag-iwan sa kanya ng libu-libong tanong. Sino ang tinutukoy ni Linda? Sino ang taong nasa likod ng tabing na nagmamasid at nagpoprotekta sa kanya sa gitna ng unos? Lumingon si Lina sa huling pagkakataon. Sino? Hanapin mo ang taong may hawak ng itim na notebook ng nanay mo, ang huling sabi ni Linda bago siya tuluyang inalalayan ng pulis pabalik sa kanyang selda. Lumabas si Lina sa presinto, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang muka. Malaya na siya, ngunit ang landas patungo sa ganap na katotohanan ay tila nagsisimula pa lamang. Ang laban para kay Maya at para sa dangal ng kanyang ina ay may bagong kabanata na kailangan niyang buksan. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa tamis ng mga salita, kundi sa lalim ng pananahimik ng isang taong nagbabantay sa iyong dangal habang ang lahat ay abala sa pagdungis nito. Pumasok si Lina sa loob ng bakery na madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay ang mula sa mga streetlights sa labas na tumatagos sa malaking glass window. Huminga siya ng malalim, pilit na hinahanap ang pamilyar na amoy ng mainit na tinapay. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na simoy ng hangin na tila may ibinubulong na mga pangalan mula sa nakaraan. Naglakad siya patungo sa bodega sa likuran, ang lugar na madalas niyang iwasan dahil sa dami ng mga lumang gamit na naiwan pa ng kanyang ina. Habang kinakalikot niya ang mga kahon, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa sulok. Ma'am Lina, kanina ko pa po kayo hinihintay. Halos mapatalon si Lina sa gulat. Naroon si Mang Celso, ang matandang baker na halos hindi nagsasalita at laging maagang dumarating sa trabaho. Nakaupo ito sa isang lumang silya. Hawak ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Mang Celso, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Ang tanong ni Lina, pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Dumating na ang oras na kailangan niyo nang malaman ang totoo, ang mahinang sabi ng matanda. Lumapit siya kay Lina at iniabot ang balot na plastic. Ito ang itim na notebook ng nanay mo. Ipinatago niya ito sa akin bago siya mawala. Sabi niya, Celso, huwag mong hahayaang mahawakan ito ni Antonio or ni Linda. Ibigay mo lang ito kay Lina kapag handa na siyang lumaban. Nanginig ang mga kamay ni Lina habang binubuksan ang plastic. Doon tumambad ang isang itim na notebook na may mga kupas na pahina. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina, mga recipe ng bawat tinapay na nagpasikat sa kanya, ngunit sa bawat dulo ng pahina, may mga petsa at halaga ng pera. Hindi lang ito recipe book, ma'am, ang paliwanag ni Mang Celso.
ang kanyang mga mata, ay nangingilid ang luha. Listahan iyan ng bawat bayad ni Maria kay Linda. Bayad na ang utang ng tatay mo, ma'am. Labis-labis pa nga. Pero tinago iyon ni Linda dahil gusto niyang habang buhay kang maging alipin ng pamilya niya. Napaupo si Lina sa isang sako ng harina. Ang bawat pahina na binabasa niya ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Lahat ng paghihirap niya, lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 10 taon ay base sa isang kasinungalingan. Wala siyang utang. Ang mga San Jose ang may malaking utang sa kanya. At ang bill ni Maya sa ospital? Ang bulong ni Lina, tumitingin kay Mang Celso. Kayo ba ang nagbayad? Yumuko ang matanda. Sa loob ng 10 taon, ma'am, bawat bonus at tulong na ibinibigay niyo sa akin, hindi ko ginagastos. Itinatago ko iyon para sa inyo. Alam kong darating ang araw na uubusin nila ang lahat sa inyo. Iyon ang perang ginamit ko. Pera niyo rin po iyon, ma'am. Ibinalik ko lang ang nararapat sa inyo. Hindi na napigilan ni Lina ang humagulgol. Niyakap niya ang notebook sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang tila mainit na yakap ng kanyang ina sa gitna ng lamig ng bodega. Ang katapatan ni Mang Celso ay tila isang bituin sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Salamat, Mang Celso. Maraming salamat. Ang tanging nasabi ni Lina sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ngunit habang dahan-dahang binubuklat ni Lina ang huling pahina ng notebook, napansin niyang may isang bahagi doon na sadyang pinunit. Isang mahalagang impormasyon ang nawawala. Bago pa man niya matanong si Mang Celso, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Isang makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakery. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang attaché case. Mrs. Lina San Jose, ako po ang abogado ni Mr. Antonio, ang sabi ng lalaki pagkapasok sa bakery. Nandito po ako para iabot ang huling habilin ng inyong ama. Pumanaw na po siya sa ospital kaninang madaling araw dahil sa komplikasyon, ngunit bago siya mawala, may iniwan siyang dokumento na magbabago sa lahat ng ari-arian ng pamilya San Jose at sa lupang ito. Tumitibok ang puso ni Lina ng mabilis. Sa pag-aakalang tapos na ang mga sorpresa, isang bagong bagyo ang tila paparating. Ang last will ng kanyang ama ay maaaring ang huling susi o ang huling sumpa na magtatapos sa kanyang pakikipaglaban. Ang huling habili ng iyong ama ay hindi isang regalo, kundi isang huli at madiing paghingi ng tawad para sa bawat luhang hinayaan niyang pumatak mula sa iyong mga mata. Nanatiling nakatitig si Lina sa mga dokumentong inilapag ng abogado sa ibabaw ng lamesang puno ng harina. Ang bawat pahina ay tila may kasamang bigat ng 20 taon ng pangungulila. Ayon sa abogado, bago pumanaw si Antonio, binago nito ang lahat ng kanyang testamento. Ang mall project na balak itayo sa tapat ng bakery? Hindi iyon para gibain ang negosyo ni Lina, kundi para gawin itong sentro ng isang malaking foundation na ipapangalan sa kanyang ina, si Maria. Lahat ng ari-arian, lahat ng pondo na nakuha niya sa negosyo, at maging ang mga lupang kinuha ni Linda San Jose sa pamamagitan ng panloloko ay ibinalik niya sa pangalan mo, Mrs. Lina, ang madiing sabi ng abogado. Sa madaling salita, ikaw na ang may-ari ng lahat ng kumpanyang kinabibilangan ni Mr. Antonio at wala nang kahit isang sentimong matitira para sa mga San Jose. Naramdaman ni Lina ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito katuwaan, kundi isang malalim na pagod na dahan-dahang naglalaho. Tumingin siya sa itim na notebook na bigay ni Mang Celso. Ang nawawalang pahina sa notebook, naroon pala sa loob ng attaché case ng abogado. Isang sulat mula kay Maria para kay Antonio na nagsasabing pinatawad na niya ito noon pa man at ang tanging hiling niya ay ang protektahan si Lina. Ang tatay mo, naging duwag siya, Lina, ang bulong ni Mang Celso mula sa likuran. Pero sa huling sandali ng buhay niya, pinili niyang maging ama. Dahan-dahang kinuha ni Lina ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila may isang tanikala na napuputol. Pinirmahan niya ang mga dokumento, hindi para sa yaman, kundi para tuluyan ng mabura ang kapangyarihan ni Linda at Marlon sa kanyang buhay. Attorney Ramos, tawag ni Lina sa kanyang sariling abogado na kadarating lang. Gawin niyo ang lahat para maibalik ang pera sa mga tauhan ng bakery na hindi nabayaran dahil sa pagnanakaw ni Linda. At ang natirang yaman, gamitin niyo para sa Heart Foundation ng ospital ni Maya. Ayaw kong may matira sa akin na anumang bagay na nagmula sa sakit at pait. Tumayo si Lina at lumakad palabas ng bakery. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag.
tila isang bagong pahina na naghihintay na sulatan. Nagtungo siya sa ospital, kung saan naghihintay ang kanyang munting reyna. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Maya na nakaupo na at kumakain ng lugaw. Ang kulay sa mga pisngi nito ay bumalik na, at ang mga mata nito ay nagniningning nang makita ang ina. "Mama, may kalaro po akong anghel sa panaginip ko," ang masayang sabi ni Maya. Sabi niya, okay na daw po lahat. Hindi na daw po kayo iyak. Niyakap ni Lina ang kanyang anak ng mahigpit. Ang tibok ng puso ni Maya ay malakas at maayos. Isang himig ng tagumpay na mas mahalaga pa sa anumang diamante sa mundo. Sa sandaling iyon, alam ni Lina na natapos na ang digmaan. Hindi siya nanalo dahil sa yaman o dahil sa paghihiganti. Nanalo siya dahil pinili niyang manatiling tao sa kabila ng lahat ng kalupitan. Tiningnan ni Lina ang kanyang kamay. Wala na ang wedding ring. Ang tanging naroon ay ang mga pilat ng pagtatrabaho at ang init ng kamay ng kanyang anak. Malaya na siya. Ang reyna ay hindi na kailangan ng corona dahil ang kanyang tahanan ay sapat na.